Okay, so our topic for this day ay forms and economic roles ng business organizations. So, meron naman tayong magandang matututunan ngayong araw na to. So, for this week, week 4 na po tayo, no? So, at the end of our tutorial, you are expected to analyze the forms and economic roles of business organizations and differentiate the phases of economic development and its impact to business environment. But before anything else, alam nyo naman, syempre, kailangan ko malaman kung talagang kayo ay nag-review o may natutunan last week sa akin. Okay, so there are two analysis tools na tinuro ko sa inyo. Can you please do recall what are those two analysis tools na itinuro ni Tutor Mallows? Can you please type it in? Sige nga. Kahit yung acronyms lang. Okay? Sige nga, let me check yung inyong mga sagot. Okay? Ayan. So, ang galing. Naaalala ninyo, no? Andyan si SWOT analysis at saka si PES analysis. Now, ang next challenge ko sa inyo, okay? Ano ini-stand for ng SWOT? At saka, ano ini-stand for ng PES? Sige nga, pakitype nyo ulit. Sige nga, pakitype nyo. Hintayin ko ang sagot nyo. But before anything else, hi muna ako, no? Shout out para sa mga kasama ko sa LCUP, La Consolacion University, Philippines. Nagpapabati sila. Hi, Sir Ronald Suniga, at saka si Sir Roger Vasquez, at saka si Dr. Coy Sigismundo. Hi po kayo dyan. Hope you're doing fine. So sige nga, ma-check nga natin kung kumusta ang sagot. Ano ba? Nakakahabol ba? Baka naman nakalimutan na. Nako. Okay. So, alright. No, ang galing-galing. So, yan. Buti naman, memorize nyo na by heart. So, syempre, kung babalikan natin, ang ibig sabihin ng SWOT ay strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Tapos, yung PES naman ay political, economical, lahat ng social and technological. Okay, pero sa ibang books kasi PESTEL yan. Pero if we're going to go with the basic, okay na ang PES. Okay. I don't know kung mahuhulaan nyo to. Okay? Can you please identify the different forms of business organization? Kasi ito ang magiging lesson natin for today. Sige nga, can you please type it in? Type. Most probably kasi, natutunan na rin natin to sa ibang subjects. And malamang, na-mention na rin to in between ng mga convo natin or parang in between discussion natin with our teachers. Sige nga. Bale, there are 3. Isang clue yon, okay? At ang isa pang clue ko sa inyo ay palaki na palaki na palaki. Okay? Sige nga. Tingnan natin kung alam ninyo bago ko i-flash yung sagot. Okay? I'll give you 1, 2, 3, 4, 5. Tcharan! Ayan ang 3 forms of business organization. Andyan si sole proprietor. Kasi ganun ko sila i-refer, parang mga tao sila para matandaan. Ano? Sole proprietorship, partnership, corporation. Most probably, alam ninyo itong mga terminologies na to kasi lagi natin ito nababasa sa internet, lagi natin siyang naririnig from our teachers, especially yung mga ABM students o kaya yung mga nag-aral na ng entrepreneurship na subject. Okay. So ngayon, mabilisan ko lang i-discuss as in mabilisan lang natin tutukuyin ko ano tong mga to. Okay? Kasi mamaya may exercise ako sa inyo. Ang sole proprietorship, okay, ito daw yung mga businesses na iisa ang may-ari. Okay? So usually, ito daw yung mga businesses na
maliliit. Kaya nga, kunwari mag-identify ka, may example ka ba mabibigay na sole proprietorship? Usually, parang mga medyo hindi natin nadidinig siya, okay? Hindi siya familiar sa atin kasi nga maliit lang yung company. And then, yung partnership naman, usually dalawa. And tingin natin partnership, so dalawa lang. No. Actually, it is composed of 2 or more owners. Okay? Nag-usap sila na sila ay mag-i-invest sa isang negosyo. So equal yung mga share nila doon sa negosyong yun. So that is what we call partnership. Now, nag-decide silang palakihan pa nila yung negosyo nila kasi nararamdaman nila pang international ang level o kaya feeling nila mas marami pa sila makikater na customers kaya tadadadan, sila ay nag-decide na maging corporation. So ano nga ba ang corporation? So ito daw ay legal entity that is separate and distinct from its owners. Ang ibig sabihin nito, it doesn't necessarily mean na ang corporation, kung sino yung may-ari ng business, siya rin ang tatayo na executive or tatayo na nagra-run ng business. Pwede rin magkaroon ng arrangement yan na wherein siya ay kumukuha ng board of directors, wherein yung board of directors na yon, sila din ang pwedeng mga nag-invest doon, nagkapital doon sa kumpanyang yon, nagkaroon sila ng share sa company yon para masustentohan ng operations. And then itong mga board of directors na to, sila rin ang mag-decide kung sinong uupo sa pwesto para gampanan ang management sa loob ng organization. Naku ha? So, di ba? Palaki nga ng palaki. So, yun ang clue ko sa inyo para ma-imagine nyo. Anong magandang example na may bibigay ko sa inyo para mas madaling maisip or ma-imagine natin ano nga ba ang transition from sole proprietorship to corporation. Well, in fact, pwede rin namang mangyari na from sole proprietorship ay magtatalon siya hindi na into partnership but to corporation. So one good example ay ang Pampangas Best. I don't know if you're familiar with the brand pero lagi natin siyang hinahain sa hapagkainan natin kapag nagbe-breakfast tayo or nagugutom tayo. Kasi silang original na nag-create ng tosino, ng masarap na tosino sa Pampanga. So nagsimula lang yan sa mag-asawa na masarap ang timpla nila, nagustuhan ng tao, nag-decide silang gawing business, naging sole proprietorship, and then they decided that they want to expand the business. Feeling nila, papatok pa siya sa buong Pilipinas or sa malaking region ng Philippines. Kaya ang nangyari tuloy ay sila kumuha ng mga investors para mag-capitalize ng kanilang negosyo hanggang sa, ayun, boom. Diba? Big business na siya. Okay? So, ngayon, ito na ang exercise. I'll be giving you a minute or two. Okay? Kindly choose one of those form and I would like you to tell me the pros and the cons. Okay? The pros and the cons of each form. Teka, sandali, marami yon, okay? Ayoko naman syempre ma-pressure kayo. Gusto ko enjoy nyo tong moment na to. Just choose one and then type, siguro gawin nating positive sign or negative sign for you to tell the pro and the con. For example, sole proprietorship, the plus and the negative. Ibig sabihin, ano yung advantage or disadvantage niya, kindly tell in just short line. Okay? So let me see nga kung merong mga nakapag-type na ng kanilang mga sagot bago ko i-flash yung aking baon. Titingnan ko ha. Okay? Kung sino yung mga magagaling. Okay? Mag-hi muna ako dito sa mga sumagot, no? Mga magagaling na sumagot kanina ng mga answers. Habang nagbibigay ako ng oras para sagutan nila exercise ko, the pros and cons ng isang form ng organization. Sige nga, si Ryan Samporna. Ayan. Ay, hi. Bumabati.
Okay, si June Onya, sabi niya kanina, strength, weaknesses, opportunities, and threats. Good thing, naaalala mo yung tinuro ko last week. Andyan si June Onya na sabi niya, yung PES daw ay political, economical, social, and technological. Very good ka rin doon, okay? I think ikaw sumagot ng lahat halos ng tanong ko kanina. Believe naman ako sa'yo, June Onya. You're so very, very good and very attentive, okay? So, mukhang ikaw yata ngayon na mag-first honor. Kada session, ini-special mention ko kasi na ang first honor sa akin. No? Okay, so I'm still waiting for the others to answer. Sige nga. Tingnan natin. Sige, okay. Siguro naman, sapat na yung binigay ko. Isa lang naman na pros and cons for one lang. Pinag-choose ko kayo ng one. Kasi hindi kakayanin ng moment na ito para ilatag natin lahat. Sige, titingnan ko kung tama yung inyong mga naisulat based sa aking mga nakalap. Okay? Let's discuss first the advantages of sole proprietorship. I hope nagmamatch tayo ng sagot, ha? Okay, kasi dahil madali yan, sana naman, no, kahit yan man lang ay naisagot nyo kanina kung ano yung pros and cons ng sole proprietorship. So sabi daw nila, ang sole proprietorship daw ay, ang kagandahan ay solong nakukuha ng may-ari ang kita nito. Tapos once lang siya natatax. Diba? Kung ibili niya supplies, o yun lang. Tapos yun lang i-declare niya. O yun, i-declare niya na mayroon siyang tax once na nagbenta siya ng item niya. Tapos yung decision making eh medyo mas madali. Bakit? Isa na siya magde-decide for the company. Okay? Wala siya i-consult. Another is that it is the easiest and the least expensive form ng ownership. Kasi nga simple lang. Now, kaya lang, hindi naman puro advantages lang yan. May disadvantages din yan. Okay, so ano nga ba disadvantage? So, syempre, pag nagka-problema yung company, lahat ng risk, lahat ng liability nasa iyo. Okay? Another is that yung raising ng funds ay may kahirapan. Kasi nga, solo kami ari, so pag kailangan mo ng pangkapital, lalo na pang operating expenses mo, papatakbo na negosyo mo, hirap na hirap kang i-raise, okay? Another is that no separate legal status. So, ibig sabihin, ikaw lang talaga, okay? Parang ang dating nga, ikaw na ang lahat ng sumalo, okay? Punta na tayo sa partnerships. Sige nga, tingnan natin kung nag-match tayo din ng sinabi about the partnership. Advantages ng partnership. Okay, so syempre, somewhat similar siya kay sole proprietorship. Medyo easier siya na i-establish. Pero, ang pinakaiba lang nito sa sole proprietorship is that meron kayong hatian ng commitment. So, ibig sabihin, pag hindi ka pwede, medyo may sakit ka, di mo at least merong magbamandong iba, okay? Or may magko-command na iba. Tapos, separate legal status to give liability protection. So, meaning to say, pag medyo nagka-problema yung, di kasi naiwasan, nagkakaroon ng problema yung kumpanya, at least, separate kayong humahandle ng risks, okay? Or ng liabilities. Tapos yung profits naman, parang same lang din ng sole proprietorship once siya natatax. And, di ba, ika nga may kasabihan sila, two heads are better than one. Ibig sabihin, pag dalawang gumaganang isip o skills, at least, di ba, the better. Di ba, nagkakaroon sila ng mga suggestions. Okay, so ang naisip ko example dito para din ma-visualize nyo. May one time kasi parang meron akong salon na napuntahan. Sabi daw nila partnership daw yun. O di syempre parang medyo, kaya hindi niya sinabing partnership, pero na-gets ko na partnership ang kanilang setup. Why? Kasi sabi, iba-iba daw yung owner nung branch na yun. Okay. So now for the disadvantages ng mga partnerships ay almost the same with the sole proprietorship. It so happened lang na dalawa na kayong sumasapon ng liabilities at saka ng accountabilities. Okay? Ano pa? Yun nga lang, syempre, since may kahati na, medyo nahati din yung kita, di ba? So minsan nga, diyan pa nagkakaroon ng problema no? Yung share ng income. Tapos yung decision making, you have to consult each other before you go with
with a particular instruction or operating procedure. And then there is, yun nga, na-mention ko kanina, hindi maiwasan na pagtatalunan nyo yung decision making. Medyo nagkakasisihan kapag nagkaroon ng problema. Now, let's move on to the last advantages of corporation. So, sabi nga nila, ito, may limited liability. So, ibig sabihin, since si owner ay hindi siya yung talagang nag-run ng business or nag-decide for the business, so may kanya-kanya silang role sa organization. So, may share-share yan eh. In fact, maririnig natin sa ibang movies yan, lalo na kapag mga business owners yung bida dun sa pelikula. Para makarelate lang kayo, no? Di ba magtataka kayo, but iba yung owner, iba pa yung board members. Okay? Sabi, ba't ganun? Parang mas nasusunod yata ang board members kaysa doon sa owner. Kasi nga, may ininvest tong board of directors or board members sa company, meron silang ininvest na pera, kaya may say sila. Okay? So, doon nyo lang maintindihan, kaya pala, parang feeling nila, but boss nila yun, ang owner iba. No? So, yun yung logic behind it. Tapos, it's easier to raise capital kasi marami kayong nag-invest. Easier to transfer ownership and also has perpetual lifetime. So, ano ibig sabihin ng perpetual lifetimes? Pag si owner, di natin sinasadya pangyayari, medyo nawala na, okay, or nag-decide siyang umayaw na doon sa business, hands off na siya, buhay pa rin yung company kasi nga natitira pa rin yung board members. Napapatakbo pa rin siya. Gets? Okay, so yun lang basically, high credibility. Of course, pag sinabi corporation, we know it is big. It is a big company. Okay, so let's see kung ano na ang nangyari sa mga sagot nila. Okay. So far, nag-match naman tayo. Very good. Ito, may mga nagpapabate na sa Pampanga, DepEd tayo, Region 7. Good morning. Good morning din po sa inyo, DepEd Lapu-Lapu City Division. Good morning. Wow, nakaka-touch siya. Kasi ang daming mga taga-DepEd na organization na nanonood pala. Good morning sa inyo, sa lahat sa inyo, lalo na yung aking magandang mentor, si Tutor Rose. Good morning din. At ang DepEd Philippines. Thank you po. No, salamat na marami. Ngayon, proceed tayo doon sa next part ng ating lesson. Okay? Ay, sorry, na-miss out ko pala ang disadvantages. So, syempre, ang disadvantages ng corporation ay syempre, since more complicated ang kanyang setup, more time and money to be spent in this setup, more paperwork, mas matrabaho, higher ang tax na babayaran kasi nga ang daming pinagdadaanan ng pera, and then another is costly. Kasi the bigger the company is, syempre, the bigger the expense is. Okay, so if I may ask, what is the nature and role of the firm? Okay, so actually, itong mga i-discuss kong items, ito rin yung pag pumasok ka sa isang organization, let's just say, lalo na yung mga big companies, yung mga corporation, you would say na, ay, meron pala sila neto. Okay? Itong mga departments na to, meron pala to. Gusto ko sana dyan nyo ako maaalala. The moment you enter a company, siguro i-identify nyo, ito pala yung sasama yung Tutor Malos. Okay. So, for a company, there's always human resource management. Okay? Anong scope netong management na to? So, kino-cover daw neto ay recruitment ng tao. At akala ng iba hanggang dun lamang. Selection lang ng tao na papasok sa company. Actually, it doesn't end there. Meron pa rin siyang training and development para mag-improve ang skills ng tao, tapos yung employee relations, pag nagkakaroon ng conflict, and then yung compensation and benefits. Kung paano mo mapapatagal ang iyong mga tao sa company. Another is the marketing management. Usually, tinatawag itong sales and marketing management. Bakit? Kasi yung marketing, di ba ang definition ng marketing is that you're letting the people know or be aware of the products that you are selling to them. Iniingay mo yung produkto mo. So, basically, yun lang naman ang kailangan natin tandaan. So, ang role nila ay
ipa-increase yung awareness sa public na existing ang iyong products. Third one, operations management. So when we talk about operations management, this is all about producing of the goods or services. Okay? So pwede ring involved dito yung designing ng operations din mismo, kung paano ang process flow. Next is financial management. Okay? Pag sinabi natin financial management, ang pinaka-root word nito, finance. So, ibig sabihin nito, it's all about the money. Okay? So, it's all about the budget. So, basically, money, budgeting, yan, financing. So pag may gustong bilhin yung company, sinong hihinga mo na allowance, sinong hihinga mo ng pera, okay, si finance department. So, ito yung may benefits kasi ito, no? Business support service, and also, para mapababa yung cost, sila rin ang in charge. So, sila taga nagko-control, no, ng cost and also yung kapital, okay? Effective control of the environment. Yan. Fifth one, material and procurement management. So, pag pinag-usapan natin ang procurement, kasi parang it's such a heavy term para sa mga high school students and elementary students as well. Ibig sabihin ng procurement, basta purchasing. Ganun na lang. Pasimplihin natin. Purchasing. Ano nga ba ibig sabihin ng purchasing? Pagbili ng materyales. Okay? So, sila in charge doon. The sixth one is the office management. Okay? So, ibig sabihin, ano ang magiging setup natin sa opisina. Yan yung usual na tinatawag na back office. Hindi siya yung usually na humaharap sa mga tao, pero pwede sila mag-process ng order ng tao. So, usually, hindi sila yung tipo pumupronta. Okay? So, lahat ng documentation nagaganap doon. Okay, I think this is the last, no? Information and Communication Technology Management. Okay, so ibig sabihin naman nito, ito yung ICT kung tawagin. So, pag may techie problem yung company, sila ang person to go to. For example, nagka-problema yung computer, yung desktop, yung laptop, nagkaroon ng kailangan mo magpaturo kung paano gumamit ng app. Ayan, sila ang best person to go to. Okay? Sila yung anything that deals with technology, ay gamay nila yan. Okay. So, ito naman yung last part na ng lesson natin. Okay? So, what are the stages of development of the organization? Kung kanina na-discuss ko yung form ng organization, which is sole proprietorship, yung partnership at saka yung corporation. Now, let's discuss ano nga ba ang cycle na nagaganap sa organization. Simulan natin sa basic. Siyempre, pagpasimula pa lang ang organization, the tendency, it is still chaotic in a way. Parang, andyan yung kapa system pa tayo. Yun yung tinatawag na kapa system. So, this chaos stage is also called the firefighting stage because everyone always seem to be putting out fires. Kasi nga, parang andyan yung nagsusulputan lahat ng problema ng company. So the tendency is, lahat may tendency na, ano ba ginagawa natin pag nagkakasunog, di ba? Lahat tayo nagpapanik. So the tendency is, andyan yung hindi pa natin alam yung gagawin natin, nangangapa tayo, ano bang remedyo kapag nagkaroon ng sunog. Yeah, parang ganun ang dating. Pag nagkabulilyaso doon sa company, parang nangangapa ka, ano bang SOP dyan, standard operating procedure. Okay? Tapos ang next stage, syempre, pag gamay mo na yung nangyayari sa organization, ayan, medyo humahayahay na. Nagsa-start ng magkaroon ng familiarization, gamay na ninyo ang strengths and weaknesses ng bawat tao sa loob ng company, tapos andyan yung products nyo naging stable na sa market, tapos utay-utay na nabebenta yung products nyo, so nakikilala na sa market in a way. Although may mga flaws pa rin, yet umaayos, no? Umaayos na to yung policies and procedures, nagiging defined na, nagiging structured na, pati even yung structure ng tao sa loob, nagkakaroon na ng posisyon, di ba? Andiyan yung president, down to the vice president, down to the manager, down to the employees, alam niya yung ganon. So, stability. The last stage is the high performance. So, ibig sabihin naman nito,
ayan na, sobrang na-reach nyo na yung peak ng sales ng inyong products, di ba? So, basically, ang thinking na ng tao sa loob ng organization na to ay long-term na. And nandiyan na yung nag-establish na kayo ng vision. Ano nga ba ibig sabihin ng vision? How do you see yourselves in 5 to 10 years from now? Parang ganon. Siyempre, you're dreaming big, di ba? Tapos yung mission, ano naman kailangan kong gawin para maging stable pa tong company to? Or what are the things that I can do to make it better? Tapos, andyan na yung nagkakaroon na tayo ng innovation. Siyempre, nagbabago ang preferences ng market. So, kailangan nagkakaroon tayo ng innovation at saka nag-i-increase tayo ng efficiency. Kasi nagagamay na natin operations, kaya kailangan lalo tayong, since nakakabisan natin, buwibilis na ang process flow natin. Okay, let us test your knowledge. Sige nga, ready nyo yung sarili nyo, ha? I'll give you a few seconds. Huwag naman 1 minute, masyadong matagal yun, no? Usually, mga 30 seconds lang binibigay per item pagka tayo nag-multiple choice, no? So, I want you to choose the best answer for each item, okay? For me to gauge if you really learn from me as your tutor. Okay, choose the best answer. The first question is, advantages of this business type are the owner is their own boss and gets to keep all the profits. First choice, partnership. B, sole proprietorship. C, corporation. D, franchise. By the way, when you're answering, since nagbabasa ako ng thread at bawat end ng question, can you please write the number and the letter? Okay? Sige nga. I'm challenging you guys. Sige. I know you know the answer. Sige nga, hulaan. Tingnan natin. Naka 30 seconds na ba? I think so. Okay. So, proprietorship, ang galing! Galing naman. Okay, nadali nyo. Hindi, aminin kasi. Yan naman ay easy question talaga pag number 1. Sige nga, pahirapan pa natin ng konti. Law firms and doctors' offices are examples of what form of organization? Okay, pili kayo doon, no? Sole proprietorship ba siya? Partnerships ba siya? Corporation ba siya? Franchises ba siya? Na-mention ko yung word ng franchise kanina, di ba? Right. So, sige nga. Tingnan ko nga yung sagot, kung nakuha ba. Ang galing naman ni Hazel kanina, oh. Hazel Calendron. Cortado, B sagot niya, okay? Sige nga, I'll wait. Naku, na-challenge yata sila. Okay, so hi kina Christine Daisy Parcondoria, kay Ian Car de la Cruz. Hi sa inyo. Si Rochelle Pabico, Alisa May Robinos. Okay, so sige nga, flash ko ulit yung sagot. Partnership, di ba? Okay, so, syempre parang isipin nyo, hindi ba siya sole proprietorship? Hindi kaya siya. Hindi, malalaman nyo kasi nga, di ba, na-mention ko kanina 2 or more na nag-decide mag-business, pero hindi naman kalakihan. So, ito yung mga examples ng law firms, doctor's offices. Tapos kanina sabi ko salon, di ba? Okay, number 3. This organizational role is important because it manages capital, taxes, and costs. A, operations management. B, marketing management. C, financial management. D, office management. Sige nga, tingnan natin kung mahuhulaan. Nako ha, nagbigay ako ng sangkaterbang clue. Okay, si Hazel na naman ang first honor ko ngayon. Ba't parang mukhang sunod-sunod ang kanya sagot, no? Ang galing. B. Okay, sige nga, balikan natin. Ang tama sagot ay C, financial management. Tingnan natin ha kung sino mga nakatama. Mamaya lang, konti, flash ko muna. Ang next question ay, managers in this area are responsible for managing the activities that are part of production of goods and services. Again,
Managers in this era are responsible for managing the activities that are part of production of goods and services. Nag-clue kanina dyan, okay? The choices parang almost the same lang ng kanina. Ang hinihintay ko na lang ay sagot ninyo. Sige nga. Let's see. Naku nga naman, nagpo-first honor si Hazel. Hazel Cortado. Oh, hi kay Jamaica Andres from Jamaica, from National High School. Tama ba? Kaanamongan. Okay. Sige. Andyan si Christine Daisy Doria. Okay. Hala, nagpo-first honor si Hazel. Mukhang may sagot na naman siya. Chang, tadadang. Operations Management. Ang galing. Okay. Tapos, number 5, last but not the least, this is the stage of organizational development where people are crisis or short-term focus. Sige nga, tingnan natin kung alam niyo ang sagot. Ito daw ang stage where people are crisis or short-term focused. Okay, let's flash the answer. KO stage. Yay! So we're done. Sige nga. Wow, sumagot si Miss Monique, Abigail, Mariano, Tepas. Ang haba ng pangalan mo, ha? Buti hindi ka napapagod. Si Alia, Skila, ang sagot niya kanina, A. O, ang dami sumagot ng A. Tama naman kayo, okay? Monique, ganyan. Okay. Thank you so much for answering. So, ayan. So, tapos na naman tayo ulit ng bagong lesson. So, ayan, ako ulit, si Tutor Malo, sa inyong kasama every Friday, 11:30 to 12 p.m. sa Organization and Management. So, I do hope that you always take time to watch me, lalo na mga tips na naibibigay ko sa inyo para mapadali ang inyong pagre-review sa lesson ng Organization and Management. Okay? So, for your feedback, okay, can you please take a picture of this QR code? Magbigay ka na yung feedback, makakatulong sa amin para ma-improve namin ang aming serbisyo sa inyo. Okay? So, I hope na-picturean nyo na screenshot nyo na. So, again, I am Tutor Malo. So, for next Friday, I will discuss planning. Okay? So, hanggang sa muli, at sana ay natuwa kayo sa inyong natutunan for this session. Huwag kalimutang magdasal bago muna kumain ng lunch. Tama-tama, lunchtime na. Okay, goodbye!